Una sa lahat, yan ang humahagulgul na pakiusap ni Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez sa kanyang boss. Ipinagputos kasi ng Kamara na ilipat siya sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Kaya si VP Sara Duterte nakabantay sa kanyang staff, lalo pat bahagi ro ito ng plano na ipapatay si Lopez. Pinadala pa niya ito sa ospital nang magpanik at magsuka. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Vice President Sara Duterte may kinausap na raw na papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez sa oras na may masamang mangyari sa kanya. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Pagsalakay ng hold-upper sa isang bayad center sa Davao, sa pool sa video. Empleyadong sinubukang tumawag ng saklolo, muntik tuluyan ng sospek. Lalaki sa La Union, naputo lang isang paa, sinagasana ng SUV, inatrasan pa. Paano nga ba mag-move on mula kay ex? Aktres si Maris Racal may tips para sa mga heartbroken. At sa ating weekend pampasaya, matakam sa pizza na healthy and with a twist. Oras na may masamang mangyari sa kanya, handa raw si Vice President Sara Duterte na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa Pangulo, damay rin ang First Lady at House Speaker sa bilin ng bise. Nababahala naman ang Malacanang kaya't hinigpitan na ang seguridad ng Pangulo. Live mula sa Malacanang Palace sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Maan, kumusta ang seguridad dyan? Yes, Jess, mas mahigpit na nga yung seguridad ngayon dito sa palasyo at nauna nang ang tinawag ng Malacanang na active threat sa kaligtasan ng Pangulo ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Yan ang galit at derechahang sinabi ni Vice President Sara Duterte kaninang madaling araw. Sa gitna pa rin yan ng issue sa tinangkang paglipat sa kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa Women's Correctional Facility. Sa isang panayam nga sa media, sinabi ng Vice Presidente na nag-aalala siya para sa buhay ni Lopez. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9 biglang papasok sa kwarto mo. Bago nito, nauna na ring sinabi ni Lopez na nababahala siya sa desisyon na alisin siya mula sa House Detention Facility ng 10 oras ng gabi. Tinawag din niya itong banta sa kanyang buhay. Kaya naman si VP Sara nakadikit daw kay Lopez. At kung may mangyaring masama rin daw pati sa kanya, may kinontrata na raw si Sara para bawian ang mag-asawang Marcos at ang House Speaker. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Wala pang personal na pahayag ang Pangulo at First Lady tungkol dito. Pero ayon sa Presidential Communications Office, ang anumang banta sa buhay ng Pangulo ay dapat seryosohin. Inilapit na raw ng palasyo ang isyong ito sa Presidential Security Command para sa agarang aksyon. Diit naman ng ilang kongresista, estilo lang ito ng Vice Presidente para malihis ang atensyon sa mga tunay na isyu.
Ayon kay Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, ang tunay na issue ay ang confidential funds na kailangang ipaliwanag ng Vice Presidente. Para kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, pagiging hipokrito ang pinakita ni Duterte matapos niyang iwasan ang mga pagdinig ng Kamara. Jess, sa Lunes nga nakatakda nga ipagpatuloy ng House Committee on Good Government ang kanilang pagdinig. Samantala, imbitado pa rin si Atty. Zuleika Lopez at nauna nang nagpahayag si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo. Pero yung mga kongresista umaasa pa rin na harap at magpapaliwanag ang Vice Presidente sa kung paano nga ginasta ang pera ng taong bayan. Balik sa iyo, Jess. Nag-uulat mula Maynila, maraming salamat, Marian Enriquez. Nagmatigas nga si Vice President Sara Duterte sa paglilipat sana kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez mula sa House Detention Facility papuntang Women's Correctional. Na-detain si Lopez matapos siyang i-cite in contempt ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Maghahating gabi na ng puntahan ni House Legislative Director Belinda Belio sa kanyang detention facility sa Kamara si Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez. Bitbit niya ang kautusan mula sa House Committee on Good Government and Public Accountability na ilipat si Lopez sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Inaprobahan daw ito ng unanimously o halos lahat ng miyembro ng komite sa isang special meeting kahapon. Babasahin na po namin, ma'am, yung order na naka-address naman po. Ma'am, okay, ma'am. Ito, ma'am, tig-isa po ulit tayo. Yes, ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. I really This like time. my lawyers to be present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi, ma'am. Are you transferring me now? Yes po, ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Tumawag si Lopez sa kanyang boss na si VP Sara Duterte. At nang dumating ito, inulit basahin ni Belio ang kautusan sabay pakiusap na sundin ito. For the years 2022. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Nabasa ko na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Nagmatigas ang Vice Presidente. Gate niya, sa House Detention Facility, dinadala ang may contempt order at hindi sa Women's Correctional. Lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. For contempt. Yes, ma'am. Let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Pasado 3:00 naman ng madaling araw, nagpatawag ng ambulansya si BP Sara. Nagsusuka raw ito at kailangang dalhin sa ospital ang may sakit na si Lopez. Idiniretso sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez kahit iginigiit ni BP Sara na dalhin ito sa St. Luke's Medical Center. Ayon kay House Sergeant at Arms ng Pulyon Taas, normal lang naging resulta ang pagsusuri kay Lopez. Pero dahil ipinag-utos ng bise na ilipat ang kanyang staff ng ospital, ay inilipat nila ito sa St. Luke's. Ayon kay Taas, posibleng kumuha lang ng second opinion ang kampo ni Bise. Ayon naman sa Vice Presidente, nag-aalala na kasi siya sa lagay ni Lopez. Hindi mo siya makausap But she answered some questions of the doctor. Pero hindi lahat din. And then pag kami yung kumakausap sa kanya, hindi siya nagsasalita And really, I'm worried. I will stop this. Ganyan, ang mga ganyan na mga ano. And she already said her piece kanina before she started vomiting. She said her piece. Parang she doesn't feel safe. And she is astounded by the lack of rules. She is astounded by the assault to democracy. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Matapos namang maging maayos ang kondisyon, inilipat muli si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez mula St. Luke's Medical Center pabalik sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, base sa kautusan ng Kamara. At live mula sa Veterans Memorial Medical Center, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, kumusta ba ang nagiging paglilipat kay Lopez dyan sa Veterans? Nikki, naging tensyonado at emosyonal ang 3 beses na paglipat sa mga ospital ng mga otoridad kay Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Yan ay matapos sumamaraw ang pakiramdam ni Lopez habang nasa House Detention Facility kaninang madaling araw.
Napahagulgol ng matindi si Attorney Zuleika Lopez habang nakaupo sa kanyang wheelchair at mahigpit na nakakapit kay Vice President Sara Duterte sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City pasado tanghali kanina. Maya-maya, lumapit na si CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III para basahin ang utos ng Kamara na ibalik na siya sa Veterans Memorial Medical Center. Sa hiwalay na video, tiniyak ni Torre kay Lopez ang kanyang seguridad at karapatang madalaw ng kanyang personal na doktor. Pinayagan din daw pati pagbisita sa kanya ni na VP Sara, Senador Bato de la Rosa at maging ni Senador Amy Marcos. Makailang ulit namang tiniyak ni na VP Sara at Senador Bato na hindi nila iiwan si Lopez. Kasama pa ni Lopez ang bise pagsakay ng ambulansya. Pagdating sa veterans, mahigpit pa ring nakakapit si Lopez kay Duterte. Dito siya unang dinala ng mga otoridad matapos umanong magsuka at sumama ang pakiramdam. Nangyari yan ilang oras matapos siyang basahan ng Kamara ng transfer order papuntang Women's Correctional sa Mandaluyong. Nakatapat pa kanina ng mga pulis si VP Sara na iginigit na dapat sa St. Luke's na idiretso si Lopez dahil naroon ang kanyang hospital records. Walang pulis naman sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan yan ng mga higher ups nila na pumunta kayo doon to provide security, huwag rin natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order. Kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga pulis dyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga pulis. They are just following orders. Andyan naman sila to secure everyone. Napakinggan ninyo ang tinig ni Senador Bato de la Rosa tungkol nga sa kanyang pagtutol din sa naging sistema ng paglipat kay Lopez, pero ayon nga sa kanya ay naiintindihan niya ang ginawa ng kanyang mga kabaro bilang dating pulis. Niki, sa mga sandaling ito ay nandito pa si VP Sara kasama si Lopez habang hinihintay o habang inoobserbahan ang kanyang Chief of Staff dahil sa umano'y anxiety attack. Kanina mismong si VP Sara pa ang sumilip sa kwarto ni Lopez dito sa veterans. Bantay sarado naman ng mga pulis ang ospital. Niki? Maraming salamat, Ria Fernandez. Kinwestiyon naman ang legalidad ng transfer order ng Kamara kay Undersecretary Zuleika Lopez. Ayon sa Chief of Staff ng Vice Presidente, natatakot siya para sa kanyang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa transfer order ng Kamara, nakasaad na aprobado ng mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa isang special meeting ang paglipat ng kulungan kay Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez. Pero duda rito si Vice President Sara Duterte. Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Giit naman ni Lopez sa parehong online press conference, ipinaglalaban niya ang kanyang karapatan. Hindi raw siya inaakusahan ng anumang krimen, kaya hindi siya dapat makulong sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. People have rights in this country. I have a right. And they should respect that. I tried my best to cooperate. But this is what they do to you. And this is not correct. I'm just worried about my family. Para naman kay Senator Bato de la Rosa, nakilalang kaalyado ng mga Duterte, walang basehan ng utos ng Kamara na ilipat ng kulungan si Lopez. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadalhin muna doon sa facility for the convicted criminals. It's very unjustified para sa akin. Very unjustified.
magpakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga ganon. Pero yung detention cell ng mga kriminal, ay ng mga convicted criminals, that's the worst. Wala pang tugon ang liderato ng Kamara sa pag-question ng kampo ni VP Sara sa legalidad ng transfer order kay Lopez. Pero sa isang press conference kagabi, nauna nang kinondena ni Good Government Committee Chairman Joel Chua ang pamamalagi ng bise sa loob ng opisina ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. Isa raw itong protocol breach at nakakaapekto sa seguridad ng Kamara. Dapat pa bang sabihin na sumunod sa batas ang ating pangalawang Pangulo? Ang ating pong pangalawang Pangulo ay isang abogada. Siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, hold-upper sumalakay sa isang bayad center sa Davao. 4 patay matapos matrap sa sunog sa San Juan. At lalaking putol ang paa, nasagasaan na, inatrasan pa ng SUV. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa CCTV ang pag-hold up sa isang bayad center sa Davao City. Pinusasan pa ng sospek ang mga empleyado bago siya tumakas. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV sa Davao City, makikita ang pagpasok ng isang lalaking naka-helmet sa bayad center. Maya-maya, bumunot siya ng baril, saka nagdeklara ng hold up. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang inutusan ng hold-upper ang kahera na ipasok ang pera sa kanyang bag. Pinaupo naman niya sa gilid ang isang staff. Nang makuha ang pera, umalis siya sa desk at naganap pa ng nanakawin. Ilan saglit pa, binalikan niya ang mga empleyado ng bayad center. Nagmamakaawa pa ang isa sa kanila pero naggalit ang hold-upper. May sinusubukan pang tawagan ng isang tauhan pero nabisto siya at inambahan pa ng hold-upper. Kalaunan, pinusasan ng kawatan ng 2 empleyado sa katumakas. Nang makalabas ang hold-upper, dito na naakuha ng pagkakataon ng mga staff para humingi ng saklolo. Ayon sa mga pulis, kasama sa tinangay ng salarin ang 30,000 pesos cash, isang laptop, tablet at relo. Tinutugis na ang hold-upper. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 20 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog sa mga barracks sa Malabon City. Sa San Juan naman, 4 ang nasawi nang masunog ang isang bahay. Nasa Frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nabulabog ang ilang residente matapos masunog ang bahay na ito sa Barangay Santa Lucia sa San Juan kaninang madaling araw. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero, pero tumagal din ito ng 1 oras bago ito naapula. Sa kasamaang palad, 4 ang nasawi ayon sa Philippine National Police. Wala pang detalye kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog at halaga ng nasunog na gamit. Nabalot ng makapal na usok ang bahagi ng Barangay Gatmon sa Malabon City nang sumiklab ang sunog sa mga barracks ng isang establishmento. Nagsimula umano ang apoy sa isang gas leak. Kwento ng residenteng si Paul, sa katabing barracks lang nagsimula ang sunog. Nakita ko dito sa katabi ko nakatayo. Sabi ko doon, ano bang nangyari? Bakit sa inyo daw nag-umpisa yung sunog? Sabi niyo, kuya, wala naman. Nag-grinder lang naman ako. Tapos may 2 kalan kasi doon sa baba ng saksakan. Yun, biglang may sumabog, nagliyab na. Tangi mga natubok na yero at mga gamit na laang naiwan sa lugar matapos ang sunog. Tumagal naman ang sunog ng halos 1 oras. Wala namang naitala na nasugatan o namatay sa nangyayaring insidente. Pero nasa 20 pamilya ang apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5.
Sumampas sa bangketa, saka sumalpok sa barberya ang isang pampasaherong jeep na nawalan daw ng preno. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Saktong kaaalis lang ng kotseng ito nang biglang isang jeep ang bigla na lang sumampas sa bangketa at sumalpok sa isang barberya sa Legazpi City sa Albay. Sa isa pang kuha, makikita ang biglang pagkabig ng jeep, dahilan para sumalpok ito. Sa takot, dali-daling nagsibaba ang mga pasahero ng jeep. Kwento ng 25 anyos sa driver, nawalan daw ng preno ang kanyang jeep. Kinabig daw niya ang manibela para hindi niya mabangga ang nasa unahang truck. Walang naiulat na nasugatan sa mga pasahero ng jeep at tauhan ng barberya. Sa huli, nagkaaregluhan ang magkabilang panig na ipagagawa na lang ang nasirang barberya. Sa San Fernando, La Union, sinigawan ng ilang miron ang driver ng itim na SUV na yan para huminto. Pero ang sasakyan, umabante pa ng bahagya, saka umatras ulit. Tila ba hindi alam ng driver nito na nakabundol siya at nasa ilalim pa ng kanyang sasakyan ang biktimang si Ildefonso Cas, 64 anyos at isang PWD. Putol ang isang paa ng biktima at nakasaklay. Nadala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay habang ginagamot. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na mabilis ang takbo ng SUV. Nakainom din ang driver. Isa rin ang patay habang 4 na iba pa ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang elf truck sa Bana, Ilocos Norte. Ayon sa driver, nawala ng preno ang truck pagdating sa pagkurbadang bahagi ng kalsada at tuloy-tuloy na nahulog sa bangin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, bilang ng mga nakakaganas ng burnout sa trabaho, lalo pa raw dumami. Mental health, paano nga ba mapapahalagahan? Sa NBA, Dallas Mavericks nalusutan ng Denver Nuggets sa madikit na laro. At alamin ang tips sa pag-move on sa iyong ex mula kay Maris Racal. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Nahuli na ang sospek sa pagpatay sa magkapatid na Filipino-American at dalawa nilang kasama sa bahay sa Lancaster, California. Ang sospek hindi pinalampas pati ang alagang aso ng mga biktima. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Inaresto na ng Los Angeles County Police ang 19 anyos na lalaking sospek sa pamamaslang sa dalawang magkapatid na Filipino-American sa California. Kinilala siyang si Miguel Sandoval na residente rin ng lugar. November 16 na madaling araw ng pagbabarili ni Sandoval ang magkapatid na sina Christine Acaak at John V. Makindang. Nangyari yan sa tahanan mismo ng magkapatid. Patay rin ang mga nobyo ng magkapatid. Pati ang 3 alagang aso ng mga biktima, pinatay rin ng sospek. Hindi na muna naglabas ng karagdagang impormasyon ng Los Angeles County Police Department habang iniimbestigahan pa nila ang kaso. Itinuturing din daw nilang isolated case ang nangyari. Una nang sinabi ng Local Fire Bureau, sinadyang sunugin ng sospek ang bahay ng mga biktima para itago ang ebidensya. Sa Facebook post ng kapatid ni na Christine at John V, itinanggi nitong may nangyaring party sa loob ng kanilang tahanan bago ang insidente. Kasunod ito ng kumakalat na balitang may kasiyahan sa bahay gabi ng November 15. Sa Pilipinas, araw-araw pinagnonovena ng kanilang kaanak ang magkapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Natakasan ng Dallas Mavericks ang Denver Nuggets sa comeback game ni Nikola Jokic sa NBA Cup. Naka 33 points and 17 rebounds si Jokic. Nakalamang ng hanggang 24 points ang Nuggets pero unti-unti ang binura ng Mavs. Kahit wala si Luka Doncic dahil sa injury, nag-step up naman ang ibang players gaya ni PJ Washington at Kyrie Irving. Top score ng Mavs si Washington na nagtala ng double-double, 22 points at 13 rebounds. Siya rin ang nakashoot ng 2 free throw na nagsiguro ng panalo para sa Dallas. Final score, 123-120. Angat sa 2 wins and 1 loss ang record ng Mavs sa NBA Cup. Number 1 na sa all-time box office ang pelikulang Hello, Love Again. Sa loob lang ng 10 araw sa takilya,
Kumita na ng mahigit 930 million pesos ang pelikula. Ayon yan sa ABS-CBN Films. Naungusan nito ang Rewind na umabot ng 900 million pesos noong nakaraang taon. Ang Hello Love Again ay sequel ng pelikulang Hello Love Goodbye na pinalabas noong 2019. Pinagbidahan niya ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa direksyon ni Cathy Garcia Molina. Shift your focus. Yan ang payo ng aktres na si Maris Racal kung paano makaget over sa isang breakup. Sinabi yan ni Maris nang mag-guest siya sa vlog ni Vicky Bello. Kwento ni Maris, thankful siya na busy siya sa trabaho. Malaking tulong daw na nadadivert ang kanyang atensyon. At dagdag pa niya, okay lang ang paminsan-minsan na makaramdam ng lungkot. I-acknowledge at huwag i-invalidate ang ganitong mga emosyon. Makatutulong din daw na isurround ang sarili ng mga taong may positive na influence sa'yo. Susunod, Bruno Mars at Blackpink Rosé pinerform ng live sa kauna-unahang pagkakataon ang kanilang hit song na Apatu. At isang uri ng pizza sa Los Baños, Laguna. Bakit nga kaya dinarayo? Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. At for the first time, pinerform ni Bruno Mars at Blackpink Rosé ang kanilang hit song na Apatu live sa 2024 Mnet Asian Music Awards o MAMA. Alive ang performance na yan ni Bruno at Rosé. Pero bukod sa kanilang pasabog na number, big winner din ang duo sa awards night. Itinanghal ang dalawa na global sensation dahil sa Apatu. Instant hit din yan. Live na Apatu performance na yan sa YouTube na may higit 2.6 million views na. Andre, Nikki, given naman na lahat tayo dito mahilig sa pizza. Yes. Of course, meron bang may ayaw? Matanong ko sa inyo, anong favorite ninyong flavor ng pizza? Gusto ko kasi yung mga gulay. Saka fruit. So, Hawaiian, margarita, gano'n. Malabo ako doon, may gulay. Lahat ng yung 4 cheese, 5 cheese, 3 cheese, basta cheese, pepperoni. Tapos, o yung all meat, ano yun? All meat. Yes, ikaw. Makarni ka. Kailan mga binanggit mo, yung 4 cheese, yung all meat. Pero meron din ako gusto ko yung may spinach. Ayan. Gulay. Pero eto, speaking of gulay, merong kakaibang pizza na dinarayo sa Los Baños, Laguna. Kung bakit kakaiba, alamin natin yan sa ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Naghahanap ka ba ng mura at nakakabusog na pizza? Tara, dayo tayo sa Los Baños, Laguna. For today's video, food trip tayo ng pizza with a twist. Ang flavor, made of 100% kangkong. Sounds healthy, eh? Pizza kasi alam natin no, na nahahanay siya sa junk food. And nag-isip kami ng twist para kahit papano ay mabigyan natin ng touch ng parang veggies, ganyan. And alam natin na ang kangkong ay easily accessible sa mga palengke. Sa dough na ito, ilalagay ang toppings na gawa sa kangkong. Hahaluan ng cheese. Isasalang sa oven. Hahanguin, saka ito torch. Ready to eat na! Hawak ko na ang kangkong pizza. Nako, hindi ko pa natitikman. Papaunahin ko muna. Itong grupo ng mga estudyante. Magustuhan kaya nila? Okay, ito na yung pizza. I-libre ko na sila. May energy. Itong pizza. Ayan. Ang sarap! Hindi pa kinakain. Masarap agad, ha? Sige, isang slice. Sige. Very unique po yung lasa. Siguro po ano po to? Vegetarian po kasi po nalalasahan ng gulay. Hindi po ako nakain ng gulay pero grabe ang sarap Okay. po to. Kumusta yung lasa? So, okay ba? Okay? Okay. Water spinach ang ingles ng kangkong. At hindi lang ito pangkaraniwang gulay dahil winner ito sa bitaminang taglay.
nakakababa ng cholesterol level at nagpapalakas pa ng digestive at immune systems. Talaga namang masustansya at masarap na merienda itong kangkong pizza. Kahit po mga bata, na-enjoy nila since hindi na nila nararamdaman na gulay yung kinakain nila. Madalas nilang hugot sa kangkong. Pupulutin ka sa kangkungan. Pero para sa akin, pizza cravings satisfied. Enjoy na enjoy namin ang kangkong pizza. Happy weekend mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. Paano tayo makakareact ng tama? Wala namang dumayan. Hindi nagpadala si Mondi. Umabot dito. Oo, at sana di ba may padala ng chicharon? Oo Nagpadala nga. siya. Oo. Pero alam mo, di ako magugulat kung to si Mondi maging endorser ng pizza to. Galing eh, no? Oo, naniniwala pizza, ako. Sarap talaga eh. Oo. Hindi mo pa natatry. Ang sarap na. Ganong kasarap. Yun siya kasarap. Mga kapatid, o yung mga regalo niya, 32 days na lamang po at Pasko na. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.